Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakausap po natin sa kabilang linya ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Manny Mendoza. Good morning po Mr. Mendoza. Sa linggong ito po ba inaasahan po ba natin na meron pong papasok na bagyo o mabubuo na bagyo o sama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Good morning po Ma'am Amor at sa lahat po ng mga viewers ng telebisyon ng bayan. Sa linggong ito po, totoo po may inaasahan po tayong sama ng panahon o low pressure area na mabubuo po at makakaapekto sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, meron po tayong cloud cluster na nandiyan po sa silangan ng Mindanao. At sa susunod po mga araw, ito po ay aakyat and then matutunaw, mawawala. Ngunit, doon po sa more than 2,500 kilometers ang layo sa silangan ng Mindanao, meron na pong isang bagyo na ito nga po ay sa July 1 o maging sa bukas, sa araw ng bukas, sa July 1, July 2 ay ito po ay tiyak na mabubuo na nga po ito isang tunay na bagyo. Ito po ay papasok sa Philippine Area of Responsibility next week. And then ito po ay aakyat, magiging ganap na tropical storm at magiging ganap na typhoon. And then meron pa rin po tayong nakikita pa sa malayong silangan ng Mindanao na isa pa ring low pressure area at ito po ay sangayon sa aming mga available data, ito po ay mabubuo rin bilang isang ganap na bagyo. Tulad po ng inaasahan na ang magiging dami ng bagyo na papasok sa PAR this month of July ay mula 3 hanggang 5 bagyo. Kasi nga po panahon po ito ng Intertropical Convergence Zone na doon po nagmumula ang mga low pressure area na nagiging mga bagyo. Okay, so maraming salamat po Mr. Mendoza. No, ayan po mga kababayan, ito po ay narinig po natin mula po sa Pag-asa na meron po tayong binabantayan na posible po mga bagyo o sama ng panahon na maaari pong pumasok o ma-develop at yan po ay maaari pong makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Kaya talaga pong iba yung paghahanda at pagmumonitor po talaga ang dapat po natin gawin. At dahil nga po nabanggit nyo na tungkol dito sa ITCZ, ilang araw na rin po nakakaranas ng baha ang ilang areas po dito sa Mindanao dahil nga po sa mga pag-ulan na dulot nitong Intertropical Convergence Zone. So hanggang kailan po ba inaasahan ang pag-iral nitong ITCZ na ito at posible po ba na ito ay umakyat pa hanggang sa may Luzon area? Ma'am Amor, para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay, yung pong Intertropical Convergence Zone na nararanasan si Mindanao, ito po ay magpapatuloy hanggang August. Aakyat po ito sa Luzon hanggang August. Akyat manawag po ito at tinatawag po natin yung oscillation. Pero totoo po noon, ang Intertropical Convergence Zone ay nangyayari tagaganap mula po late ng May hanggang early part po ng October. Kaya malaki po ang posibilidad na itong Luzon ay maapektuhan ng Intertropical Convergence Zone sa buwan po ng July or August. Ayan po, so nabigyan lino naman po ni Mr. Mendoza na normal lamang po ang pag-iral nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone kapag po ganitong buwan at inaasahan nga po na ito'y magpapatuloy pa hanggang sa buwan ng Agosto. At panghaling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, ano po ba ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras ngayon po nga araw po ng Lunes, ay saan po ba inaasahan itong mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog base po sa inyong inilabas na forecast? Para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng telebisyon ng bayan, maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Mindanao na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sanhi pa rin po ito ng Intertropical Convergence Zone. Mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang iral sa Visayas. Sanhi pa rin po ito ng ITCZ. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pagkidlat pagkulog ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon tulad po ng ating naranasan kagabi. At siyempre po, ang sunrise over Metro Manila alas 5:29 ng umaga, ang sunset alas 6:29 ng dapit hapon. From Pag-asa Forecasting Center, Manny Mendoza reporting for Telebisyon ng Bayan.
Okay, so ayan po, concentrated pa rin po ang mga pag-ulan dito yan sa Mindanao at sa Visayas dahil pa rin dito sa prevailing na ITC o Intertropical Convergence Zone. At maraming salamat po, Mr. Manny Mendoza, na kasama po natin ng isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po naming impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito lamang sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.